Mm. Ngayon, mga kababayan, ito po yun. Ano nga po ba yan, Ken? So ito po nga, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol dito kay Sarah, mga kababayan, na kung saan no, naghahanda na daw po di umano. Di pa ako tapos sa mga nauna mong live, Ken. Ayan, salamat po Ma'am Rosalyn Larga and kay Sir Gary. Ayan. So mga kababayan, ito po ang nangyari, no, na kung saan ay natanggap na daw po ng kampo ni Ramil Madriaga. Naku, patay ka diya, Sara. Natanggap na daw po ng kampo ni Ramil Madriaga ang sabina, no? Sabina ng House of Representative or ng Kongreso. Para tawag dito, hindi siya kumbaga lalabas si Ramil at mag testify, no, or i-testify niya ang kanyang mga affidavit, ang laman ng kanyang affidavit patungkol or kaugnay dito kay Sara Duterte ngayong April 14. Na which is, mga kababayan, ay kinumpirma po yan ng abogado ni Ramil na si Attorney Palad na natanggap na daw po nila at naghahanda sila at meron nga daw sorpresa si Ramil. Naku po, mga kababayan, anong sorpresa ito? Halaka, mga kababayan, ayan, nako, Jan Jasmine, hello po, and kay Alex si Katayok, ayan, may love shoutout po. So ito po, mga kababayan, no? Hindi ko alam, mga kababayan, kung bakit pag nagpaparinig ako sa inyo dito ng video ay parang nagcha-choppy siya. Kaya gumamit ako ngayon ng Android, hindi na yung iPhone ang ginamit ko. Kasi pag iPhone to iPhone, nagcha-choppy kasi ang boses. So ang ginamit ko ngayon pang live ay Android. So ito po, mga kababayan, no, ipaparinig ko sa inyo na kung saan mismo sa DZMM News na kinausap ng DZMM itong abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Palad, no, kung ano daw ang hakbang, ano daw ang gagawin at ano daw ang so nakalagay dito, Ramil Madriaga camp may present evidence in House impeachment hearing. So ayan may present evidence. So si Ramil Madriaga meron daw ipresenta, no, na ebidensya ipapakita. Nako po. Naku, ano kayang ebidensya ito, mga kababayan? Nakaka-excite. Oo, meron daw ipapakita si Ramil Madriaga sa April 14 laban kay Sara. Ano ba to? Surprise evidence? Hindi ko alam kung ano to, mga kababayan. So ipaparinig ko sa inyo. Ito po, may ads lang po. Paki-comment, mga kababayan, kung choppy. So hindi ba choppy ang ito wala tayo ng update mula sa kanyang legal counsel, kasama natin sa ayan, hindi ba choppy, mga kababayan, yung magsasalita ng DZMM? Hindi ba choppy? Naririnig nyo ba? Okay, hindi naman. So anong choppy? Malinaw, anong choppy, ma'am? Si Sara ba choppy? So ito po, mga kababayan. So okay naman, hindi. Sige. So hindi siya choppy, ibig sabihin naririnig ninyo. Ito po, continue natin, linya si Attorney Raymond Palad, ang legal counsel po ni Ginoong Ramil Madriaga. Attorney Raymond, maraming salamat po sa paghihintay. Good morning po, Christian at Doris. Good morning, sir. Good morning sa inyong dalawa, Doris and Christian. Thank you sa pag-imbita po. Salamat po. Meron na po utos ang House Justice Committee sa House Sergeant at Arms na siguraduhin po yung seguridad ni Ginoong Ramil Madriaga habang siya po ay nasa detention facility. Sa unang pagtanggap po ng information yan, kamusta po para po sa inyo? Kahapon ho kami nakatanggap ng formal na invitation doon sa House Committee hearing sa April 14. So ibig sabihin, mga kababayan, kahapon po formal na natanggap ng kampo ni Ramil Madriaga ang sabina, no? So kahapon po natanggap ang formal na sabina, no, para imbitahan si Madriaga sa Congress para sa April 14. Nako, ilang araw na lang, isang linggo na lang, mga kababayan. Ano na ngayon, 7? 7 days na lang. Patay ka diha, Sara. Malinaw. Narinig ninyo, mga kababayan, ilang araw na lang. Natanggap na ng abogado ni Madriaga ang formal na sabina or imbitasyon para kay Ramil Madriaga na magpresenta ito
sa hearing. Ano kaya ito? Pakinggan natin. Nakata ko nga rin po yung directive ng House na isigurado po yung security during the detention and transport po. So, nakipag-ugnayan na rin po kami sa NBI kung paano magiging setup niyan. And base sa initial na pag-uusap namin po mag-escort or baka mismong NBI na mag-transport kay NBI Madriaga daw. from the detention cell to the House po sa April 14 po. Okay, so, pero yung for that purpose lang yun, attorney, para lang Naka-ready attention na. lang sa hearing. Not specifically na doon na siya mismo malilipat na. Kasi ito mga kababayan, manginig ka na, Sara. Sana ito para sa akin. Sana talaga walang mangyari kay Ramil Madriaga bago ang April 14. Kasi delikado po talaga ang buhay niya. Pero sa ngayon naman mga kababayan ay meron palang, hindi, ganito pala siya ang nangyari. No? Sa mga hindi nakakaalam, kung naalala ninyo, Ma'am Merly Tuminis. Ayan, mega love shoutout at salamat po ma'am sa yung super sticker. Sa mga hindi po nakakaalam na ang akala natin ay nasa kustudiya si Madriaga ng NBI, wala po siya doon. Ngunit meron pong iniwan ang NBI ng kanilang tauhan na nandoon mismo nakabantay sa may malapit sa selda ni Madriaga. No? So, sa ngayon daw sobrang higpit, hindi daw halos makalabas sila Madriaga, hindi pwede maglakad-lakad doon sa labas, magpaaraw, wala daw. Kasi daw may bantay na NBI personnel. So, hindi man siya nilipat ng kustodiya, pero ang NBI mismo ang pumunta doon para magbantay, no? Naku, patay ka diya, Sara. Escort lang po. Yung letter po ng House Committee was addressed to the court kahapon na receive ko. Na nagre-request ang House na payagan ng korte na umattend ng hearing ng April 14 at 10 a.m. po. Pagkatapos po nun, obligado po siyang ibalik dun sa detention cell. Attorney, bigyan nyo nga kami ng ideya. Ano ba yung sinasabi ninyo na mga threat na natatanggap ng inyong kliyente? Ayan. Well, ano ho yan mula ho nung mag-report kami sa NBI nung pag-atake sa kanya, that was March 3, hanggang sa ngayong araw na to, hindi na po nag-aalis naglagay na po ang NBI doon ng 24/7 na additional security po. Papunta doon sa selda ni Mr. Madriaga sa ng mga kanyang kasamahan sa selda. Ma'am Julieta, hello po. Kalapit ngayon doon dahil nga may bantay ng NBI. Pero ang negative side naman nun is that hindi na rin sila basta makalabas, makapagpaaraw, makapag-enjoy na maglakad-lakad doon sa paligid dahil nga doon sa threat na binabanggit ni Madriaga sa kanyang buhay. So, limitado po yung galaw nila. Most of the time, nasa selda po sila. Hello. Pero ano ang sabi ng NBI? Paano ang magiging protocol sa ganitong klaseng mga kaso? Sa ganun po, actually, exceptional po yung nangyayari. Ang sistema po ngayon, mayroon pong NBI na security Ma'am Wilma, hello na po. naka-station po doon sa PGMP. May security nga. Nag-station namin yun. So, talaga nagtalaga po sila doon ng security. Ma'am Myra, hello po. Additional doon sa PGMP para ma-prevent or whatever threat doon sa kliyente po namin. Nako. Ganun po yung setup sa pansamantala hanggat nandun po siya sa may annex 2. So, additional burden po sa NBI yun. Mamulay, hello po. Pero at least, thank you. Nagpapasalamat kami sa NBI sa mabilis na action nila. Imagine from March 3 up to the present, meron pong additional security pang NBI ito. Oo, pero marami rin ang nagsasabi, attorney, na bakit ganyan? Nagbibigyan ba ito ng special treatment? Bakit kayo? Hindi po yan itong tanong ni Doris Bigornia, actually totoo naman. Bakit marami din mga nakakulong na nagsabi, bakit si Madriaga may ganyan-ganyan, parang special treatment. So para sa akin, hindi po siya special treatment kasi bakit po? Malaking manok po kasi ang kalaban ni Ramil Madriaga talaga. Which is ang kalaban po niya ay Vice President. No? So alam po natin mga kababayan na hindi natin mahulaan kung anong gawin ni Sara sa kanya. Diyos ko naman, kung ang presidente nga pinagbantaan niya na patayin, di ba? Kapag siya ay pinatay, no? So posible si Ramil na wala siyang gawin diyan, si Ramil hindi naman presidente, di ba? Kung ang presidente nga pinagbantaan niya ng ganun-ganun na lang. Take note, not only Vice President, not only President but also the First Lady and also the House Speaker or former House Speaker Martin Romualdez. So kung ganun man lang, sabi nga ni PBBM, kung ganun kadaling pagbantaan ang Pangulo ng Pilipinas, so paano pa yung mga ordinaryong tao? Kaya papalagan daw niya.
Kaya, sa totoo lang mga kababayan, hindi po siya masasabing special treatment. Kasi bakit? Si Sara po kasi ang kalaban niya. Alam naman po natin kung gaano katarantada talaga yan. No? Gaano kagunggong yan. Hindi natin alam kung sabi, lumabas din sa bunganga ng tatay niya na ang sabi nga ni Digong, kung ako, utos ko, patayin yan. Pero pag si Sara, bakit buhay pa yan? Diba? Kung si Digong nga daw, patayin nyo yan. Pag si Sara daw, bakit buhay pa yan? Diba? So, killer talaga ang animal. Kaya delikado talaga si Ramil. Hindi po siya special treatment. Talagang, Diyos ko, special treatment baka ang tawag dyan? Natarantado naman talaga yung kalaban ni Ramil. Kung ang tatay nga mismo nagsabi na mag-ingat kayo kay Sara kasi iba yan. Tatay na mismo ang nagbulgar. Iba daw si Sara, tarantada talaga. May special na mga gwardya pa. Actually, hindi ho special treatment. Ang nangyayari ho kasi may mga control gates doon. Ang sinisigurado lang ho natin, wala hong makalapit na ibang mga detainee papunta doon sa selda nila. Kung ano po yung treatment sa other detainees sa PDL po, parehas din po. Ang nirequest lang namin is mag-keep up ng security papunta po doon sa selda. Pero dahil sa ganun nga sa continuing threat sa palagay ni Madriaga, siya mismo restricted yung movement. Hindi na rin ho siya nakakagala na katulad nung dati. Opo, Wala pero, ko nung Ma'am Jocelyn, maging ito issue po. to. pero pinapayagan pa rin po ba siyang tumanggap ng mga dalaw kung kamag-anak po niya? Apektado lang. Yes. Opo, hindi, nakakadala din ng kamag-anak sa mga lawyers, pero sa kamag-anak po, very, very limited yung pagdalaw nila doon. Mahigpit na. Sa mga lawyers po, pag umaten kami ron, during the meeting, meron din ng security sa paligid namin. For safety precaution lang po. Opo. How likely, attorney, yung isinusulong ng ilang mga kongresista na ilipat na lang ng custody sa House si Ginoong Ramil para nga daw po mas safe, mas secured, at least nasa loob na ng premises ng Kamara yung kanyang seguridad? Initially po may ganong mga motion na i-take custody siya, pero during the hearing yung unang pagdinig po dilimit na lang ni Congressman Chel Jokno yung request na keep up security during the detention and yung transport. So wala pa po kami nare-receive na another motion for the House to take physical custody po. Ma'am Lina Sabado, sabi ni Ma'am Lina Sabado, bakit ganyan ang tanong ni Doris Bigornia? Alam mo naman ma'am, pag reporter. Kaya nga binara ni Digong yan eh. Mr. President, saang mayor naman po ang sunod na matumba? Di ba? Alam nyo naman pag reporter, syempre maintriga nga. Doris Bigornia yan ma'am. Alam, kilala natin si Doris. Hindi na nga halos naliligo yan basta makapagbalita lang eh. Di ba? Kahit si Digong nga, binara nga siya ni Digong, sabi Barman, Mr. President, Doris Bigornia from ABS-CBN, sa tingin mo sir, saan naman po kaya ang may sunod na mayor na matutumba? Di ba? Oo, naalala nyo yun, no? Kayo binara ni Digong. Ikaw, depende sa intriga mo. Di ba? Barado siya kay Digong eh. Alam nyo naman pag reporter, kahit naman ako mga kababayan, that's part of our job, di ba? As a reporter, ganyan talaga. Depende sa'yo kung sa intriga mo. Kung sabihin ni Doris yun, pwede bang patayin mo magalong? Patay, tumbas magalong. Wala. Ayaw naman Doris magpangalan kasi. So, yun po yun mga kababayan. Ma'am Agnes, hello po. And kay Ma'am Alin Valencia. And kay Illumina Sushi, hello po. Ma'am Julieta. Kaya, ganun talaga siya. Kaya, yun ang sabi mga kababayan na merong i-present na evidence, no? Sa House impeachment hearing on April 14 si Madriaga, no? Naku mga kababayan, merong pasabog si Ramil. So sa madaling salita, meron ata itong ipakitang ebidensya talaga na magpatunay. Kabahan ka na, Sara. Kabahan ka na. Alam naman po natin mga kababayan, alam ko, alam nyo kung ano yung mga ebidensya na isasabi ni Madriaga dyan. Kasi based sa kanyang mga sa kaniyang affidavit, no? I-play ko lang dito mga kababayan, no, para marinig nyo na ito yung hindi gusto ni Sara talaga. Affidavit ayan ni Madriaga. Ito yung hindi gusto ni Sara. Seguridad ni Madriaga na makahalaga na ngayon para sa Articles 3 at 4
wala pa mga isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y katiwaliang pinasasamputan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Which is totoo po yun ha mga kababayan, nang bumuo siya ng Vice Presidential Security Group. Andun po si Ramil Madriaga. Kung naalala ninyo, pinakita ko po yung video na nagsalita po si Ramil Madriaga na may mga kaharapong sundalo. No, pinakita ko sa inyo yung video na choppy nga lang, na may kaharap siyang sundalo at nagkwento nga siya doon na nag-take daw siya ng nag-aral siya abogasya, tapos hindi siya nakapasa sa bar exam, tapos napasok siya sa military, napasok siya sa NBI, napasok siya, marami siyang ahensya ng gobyernong pinasukan. So ngayon mga kababayan, tapos 'di ba, Ma'am Maria Fipalisok, sabi ni Sara hindi daw niya kilala si Madriaga. 'Di ba? Napakasinungaling talaga yung babaeng, galapad lang yung mukha niyan. Lapad-lapad. Oo. Tapos ngayon, mga kababayan, ito pa yung bukod diyan, hinahatid, no, yung may mga hinahatid na mga duffel bag, yung mga bag na nilalagyan ng tag milyon-milyong pera. Nako, mamarkismos niya sa Sirisa Forcilo po. Confidential confi funds. Ayun. April 14th impeachment hearing ni Sara, parang ang tagal ng paghihintay. Nako, ang bilis lang yan. Diyos ko, next week lang. Kaya mga kababayan, dito ako na-intriga dito sa mga bag. Oo, kasi kadalasan pa naman mga kababayan sa mga hinatira ni Madriaga, nitong mga milyon-milyong pera ay konektado kay Digong. Naku po. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG. So ngayon mga kababayan, paano ba nasabi dyan na konektado itong mga bag galing kay Lacheca? Which is mga kababayan, kung naalala ninyong isa sa mga staff ni Sara na umamin sa Quadcom na inabot niya kay Lacheca ang confidential fund. So hindi na natin alam kung saan ni Lacheca dinala. Pero ngayon itong lumabas si Madriaga ay kay Madriaga pala ibinigay. Kung naalala ninyo, di ko alam kung anong pangalan ng babae, yung nahimatay bago si Sulaika. Yung unang nahimatay, si ano ba yung apelyido nun mga kababayan? Ito yata yon. Ito ha. Yung staff ni Sarang nahimatay. Ito. Staff ni Sara nahimatay sa Quadcom. Si anong pangalan nun? Si Acosta ba yon? Ito yon. Si Gina Acosta ba yon? Magandang gabi po. Visayas at Mindanao. Ito Gina Acosta, mga kababayan, umamin. Kaya magkadugtong-dugtong yan mga kababayan eh. Inamin ni Gina Acosta na ang confidential fund daw ni Sara, inabot niya kay Lacheca. Kapos ngayon, dito na dugtong natin na ang confidential fund na hawak ni Lacheca ay inabot daw ni Lacheca kay Madriaga at yun yung hinatid ni Madriaga isa-isa. Di ba? Ito mga kababayan. Pakinggan. Ano po yun? Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Bukod po sa nanginginig, ano pong nararamdaman nyo? Hindi naman po ako sumisigaw. Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir Lachica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Diba? Inamin niya Hindi niya kilala si Kukoy Villamin, hindi niya kilala si Mirigris Piatos, pero inabot niya kay Lacheca at ang binalik ni Lacheca sa kanya ay acknowledgement receipt, yung pera. Nako! Tapos yung pera na yon na hawak ni Lacheca ay eto daw, sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni Lacheca na ihatid sa ganito ganyan. I hope you acknowledge na yun pong sinasabi niyong ginawa ni Colonel Lachica. Yun po'y trabaho niyo as a special dispersing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po
Kay Sir La Chica, ma'am. I Ala, heard you, ma'am. Yes, ma'am. ala, may utos ang aking boss na i-release ang pera kay La Checa. Sino ba ang kanyang boss? Si Sarah. Patay ka din, Sarah. Umamin bago na himatay. Umamin si Gina Acosta bago na himatay. Just proceed with the question. Mm. Tell me pag hindi nyo na po kaya, I will stop. Ano po, you just answer from what you believe is true to yourself. Yes, ma'am. Ano po yun? Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name, Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag pa ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Wala pa. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelidong Piatos. I will be interested to know, Ayan. Miss Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may... Ayan na, inamin yan ha, inamin. So dito, ang sabi ng Bilyonaryo News Channel, sabi ni Gina Acosta, inabot niya ang pera kay La Checa, binalik ni La Checa sa kanya, resibo na, kasi natanggap na. So, once na matanggap mo, may resibo, tama naman. Pero dito, utos daw ni La Checa na i-deliver ni Madriaga. Inutusan daw si Madriaga ni La Checa. ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond La Chica Mm. ang Niaga, December 2022. Nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond La Chica, ang miyembro ng VPSG na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Mhm. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa Ayan. raw ang diniliver Galing sa DepEd. Si Gina Acosta is galing din sa DepEd. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, nagdugtong-dugtong na. Kaya ito ang sabi ni Sarah na hindi daw niya kilala. Napaka-imposible naman kung hindi kilala. Kung idugtong-dugtong natin yung puzzle or yung dot, galing kay Gina Acosta, nirelease niya kay La Checa. Galing kay La Checa, nirelease kay Madriaga. Galing kay Madriaga, dineliver niya ang mga duffel bag na may naglalamang ng 30 to 35 million per duffel bag, na kung saan i-deliver niya ito sa Quezon City, sa parking lot ng Ombudsman, sa parking lot ng Mega Mall, sa Mayor ng Laguna, at meron pang 1 billion cash na nilagay sa isang van na hinatid niya sa Katarungan Village ng Muntinlupa. Na which is, sino ba ang nasa Katarungan Village? Yun lang mga drug lord na katulad ni Kenneth Dong. Nako. Munting niya. sa isang mayor sa Laguna. Mm. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City Mhm. na pagmamayari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Ala! Isang duffel bag din daw ang i-deliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Tanong ko lang, yun bang comedy bar sa Quezon City na yan, hindi ba yan sa may sa may bandang papuntang Santa Mesa na? Sa may, ano ba yan, papuntang balik-balik, papuntang, saan ba to, mga kababayan, no? Yung may comedy bar dyan sa Quezon City na pagmamayari ng mga alumni na abogado. Sa may ano ba yan, Bito Cruz? Ay, hindi ko alam kung hindi, Manila pa ang Bito Cruz eh. Basta parang dyan banda. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Hala! Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Wala pa mga isang taon. Ayan, yan nga ang sabi ko sa inyo mga kababayan, yan isa-isahin yan. Timog, ayan, sa Timog pala, sorry. Yung sa ano kasi, sa may tawag dito, sa may Bito Cruz, iba din pala yun. Sa Timog, alam ko na, itong tambayan, itong mga
Kapraternity ni Digong. At saka, pagkakaalam ko mga kababayan, konektado dyan yung gumawa ng affidavit ng 18 Marines eh. Naalala nyo yung lawyer na gumawa ng notaryo ng 18 Marines? Siguro connected dito. Hindi ko alam di ko alam. Basta, parang ganun. Malalaman nyo yan. Malalaman nyo yan. Tandaan ninyo yung gumawa ng notaryo ng 18 Marines. Baka mapatawag din yan sa hearing sa impeachment. Di ko lang sure kasi baka may connection siya dyan. So ngayon mga kababayan, so ito na nga ang nangyari, no? Patay ka dito, Lustay. Nako, sinabi ko nga sa Sara eh. Patay ka din ha. Sunod, mga kababayan, tapos na tayo dyan. Alam nyo naman kung ano ang itatanong, no, ng Kongreso dito kay Madriaga. So, bukod dyan, mga kababayan, kay Madriaga, ito naman yung sunod.